Ayun, papunta po tayo ngayon sa Baag, no? Magkikita-kita po tayo ng mga kasama natin sa branch, no? Ayan. Magandang araw po. Papagulong po natin, kaya medyo maingay po kasi yung ating tambutso para po wala tayong maabalang mga tao. Maaga pa po kasi usually natutulog pa sila. Ayan, papunta po tayo sa branch, no? Doon po yung meet up natin. Pupunta po tayo sa Baag. Yung pupunta natin Baag, yun po yung parang mag-o-ocular tayo, may kakausapin tayong yung leader nila doon sa community. Actually hindi siya barangay, community. Alamin natin yung mga details nila, kung ilang bahay sila, ilan family sila, kasi sila yung bibigyan natin ng mga konting ano lang naman, kahit pa paano, yung konting pagkabuhayan lang. Actually, hindi, konting ano lang, konting regalo lang sa kanila, no? Bigas, dilata, yung konting bagay lang naman. Sila po yung napili natin. So, ito po rides na ito, napaka ano niya, kahit pa paano, napaka meaningful po niya, no? Sa mga, kahit sa mga kasama namin ng mga boards owner, sinasabi po nila, ito yung magandang rides, yung magra-rides tayo at the same time po, no, meron tayong nakakataba ng puso kasi tutulong po tayo. Siguro mga nasa 30 na family yun, hanggang 40 na family po yung mabibigyan natin ng grocery pack. Yan, no? Maliit na bagay lang po, pero siguro yung makain nila yun ng isang kainan, so napakalaking bagay na po yun, no? At least po kahit pa paano nag-rides na tayo, nakapagpasaya tayo ng puso, at the same time na sumaya din ang puso natin, no? Dahil sa mga katutubo. Sila po yung mga katutubo natin, yung mga aita, sila po yung pupuntahan natin. So ngayon po, parang kakausapin muna po natin yung mga tribe leader nila, yung community leader nila, para ma-set up po ang talaga pong nakaset po natin na rides sa kanila is 15. Yun. Ang gamit po natin ngayon ay yung DS500. Ito po yung pinaka old version ng mga DS series. Ito po yung DS500. Sinundan po ito ng DSX 500. Yun na po yung naka-spoke. Tapos yung bago po ngayon yung DSX 525, no? Siya nga po pala, ang Boardster lock po, available na po ang Bodge DSX 525, no? Dun sa gusto makakita po sa Black Knight na 525, habang meron po tayong available doon. Although naka-reserve na po yun, sa ngayon po available pa siya for viewing. Yan, for viewing na lang siya kasi may nakakuha na po doon sa Black Knight. Yan, naka-reserve na po yun. So ang kasama po natin ngayon is si Master Ricky at si Paring Nestor. Yan, hindi ko lang alam po kung sasama si Sir Son. Nakausap ko siya kahapon. Ocular pa lang naman, pero parang gusto niyang mamasyal. Yan, sana makasama po siya, no?
Ito, ano po ito, one time nag-rides po kami doon sa Baag, no? So dinaanan po namin yung mga yon, dinaanan namin yung mga isang community doon. Meron kaming pupunta na parang kung ano yun mo, parang view deck siya, no? So bago ka makarating doon sa view deck, madadaanan mo yung community na yon. So naisip namin yon, kaysa rides kami ng rides, may expense kasi yung pagra-rides, no? Kung hindi ka preparado, kaka nila medyo masusugatan po, no, yung budget natin, kasi sa gas pa lang no, paggagas ka kamo, sabi mo lang 500, tapos kakain ka 500 na lang, so 1,000. Kung mag-rides ka ng weekly, so 4,000, so medyo na. Ito madalang lang, pero naisip namin ito, kaya medyo napaka po. Tapos napakabait po ng ating mga kasama na boat owner, no? Shoutout po sa inyo. So, hindi ko na po kayo isa-isahin. Napaka taba ng mga puso po ninyo, no, para sa mga ganyang bagay. Isipin nyo, ganon-ganon na lang, 10 packs, 10 sets, 10 ganito. Isipin nyo kung 10, ang nakasetup po natin is 1 pack per family. So kung magbibigay ka ng 10 packs, 10 pamilya po ang mabibiyayaan ninyo. So maraming salamat po, maraming salamat po. Magandang Sunday po. Ayan, maliwalas po na Sunday, no? Usually baka lang ito, baka before lunch, depende kung may papasyalan pa po kami, para yung pong pupuntahan namin sa 15, matingnan na po namin pati yung mga ibang pupuntahan at dadaanan, para po hindi po magkagulatan, no, pag nandun na. Ayan, para lahat po ng motor fit po dun sa pupuntahan natin, no. Syempre hindi lang naman po ride saya, syempre iba-iba po kasi yung klase ng mga motor na sasama. So may mga motor na hindi babagay po kung hindi natin napagplanuhan yung dadaanan natin. So kung puro sementado lang, tapos may konting rough road lang, so any type naman ng motores pwede. Yun po yung tinitiyak natin. Ayun na po si Master Ricky, nakita na ko na po siya. Ayun siya. Ayun. Morning pare. Ayun, magandang araw po. Eto, nakabiyahe na po kami. Nasa San Jose na po tayo, no? Medyo malapit-lapit na po tayo sa Sitio Baag.
Dito po napaka ayos ng mga kalsada. Kung meron man po mga lubak dito, napaka konti lang po, agad napapaayos po, no? Napaka ganda po, kaya po ang daming pumapasyal dito. Hindi lang po natin nakuhanan ng mga nakamotor, nakabike, yan, marami po dito na nagagawi papunta dito. Pamumuhay po dito is napakapayak po, napakasimple actually. Hindi mahirap ang pamumuhay, payak lang. Tingnan nyo naman po yung mga bulubundukin dito, no? Hindi pa sila deforest kaya nila. Ayan, no? Green na green pa siya. Ibig sabihin po, napapangalagaan po yung mga kagubatan natin dito. Ayun, kalsada na naman yun. Mansyon. Ano kaya yun? Napakaganda po ng klima dito, palibasa mataas po siya na level. So, lalo ganitong oras, napaka-presko po, napakalamig. Ayun, medyo alas 7 na, may fog pa. Di lalo na yung mga bandang alas 5. Kanya, napakasarap pumasyal dito ng mga ganong oras. Tapos napakaluwang ng mga kalsada. Ito po yung pagka totally natapos na po sila po yung nagdudugtong ng probinsya ng Tarlac at ng Zambales. Yan po ang nagdudugtong po yan. May mga po dito na Tarlac Butolan. Yan. Ito po mga kasama na nakakasabay natin na to, papasyal din po ito mga to. Dami pong kainan, no? Tapos tingnan nyo naman po, halos dikit-dikit po yung mga street lights, no? Mga solar street lights. Kaya mga puno. Kambing. Siguro may kambingan doon. Yan, malapit-lapit na po tayo.
ano yan? Pasyalan? Ano po nangyari? Na? Ano pong meron? Meron doon. Ini naman may bata. Ay. Okay talaga Ricky boy. Ha? Kaya po nanyayan namin no yung mga kalapit natin na bayan at saka probinsya, napakadami pong pasyalan dito sa San Jose, Tarlac. Isa po siyang municipality rito sa probinsya ng Tarlac, ang San Jose. Dito po ang hometown ni Ma'am Susan Yap. Tingnan nyo naman po, kaluluwang ang mga kalsada. Yan po, yung mga kasabay natin na ito, papasyal po doon ng mga to. Naka bisikleta, no? Yung motor medyo hirap pa yan ng konti yung makina, tapos sila binibisikleta nila. Ganon sila katitibay. Ayun po, tingnan nyo yung mga kalsada dun, oh. Katatarik, di ba?
tingnan nyo po, kaluwang ang kalsada. Oh, dami pong namamasyal. Oh, kita nyo naman. Oh. Ayun na po ang pupuntahan natin, no? Yung parang view deck, ayun siya. Yan. Ayun. Alright. Malapit na po tayo. Yung elevation niya mataas talaga kasi mararamdaman mo nakakabingi. Dali, paparada lang tayo. Ayun po yung pupuntahan natin. Oh. Yan. Yung mga bahay po dyan. Doon lang po. Eto, nandito na po tayo, no. Titingin lang po tayo ng pwede nating makausap dito. Tatanungin po natin kung sino pwedeng makausap sa kanila para ano. Oh, tingnan nyo po ang tanawin dito. Ito po yung lampas ng Sitio Baag. Hindi ko po alam kung Sitio, sakop pa rin po ito ng Sitio Baag, no? Ayan, ito po tayo at tayo ay mag picture. Ayan, o. Oo. Ayan na po ngayon, ito, napakaganda, oh. Ayan, oh, may falls na maliit. Ayan po, tingnan nyo po yung pinakatanawin dito. Ayan, oh, napakaganda. Dali po tayo magbibideo. Tingnan nyo po kaganda yung kalsada. Katulad nga po na nabanggit ko, no? Maliban po sa maraming bagay, isa po sa kinukonsider natin na pagkakakitaan na makikitaan natin ng progreso ng isang lugar, kalsada. Yan, yung meron na pong mga sementado. Karamihan sementado na. Ayan. Oh. Tulad po nito, pag natapos po ito, magdidikit na po magdudugtong na po ang Zambales Tarlac. Ayan. Isipin mo nyo po kung dati umiikot tayo. Pag nagdugtong na po ito, kalahati po ng oras ang matitipid natin. Naligaw po yung kasama natin. Mali yung dinaanan niya, no? Mali. Tama.
Tama pala akala ko mali yung dinaanan nung kasama natin, si Master Ricky. Nalilito ako dito sa ano na to. Napansin po ninyo yung mga signboard, no? Huwag mag free wheel. Ibig sabihin na yung naka high gear ka, then naka clutch ka. Yan, yung ganon. Yan, yun. Napakadelikado po nun, no? Sa mga katulad natin mga riders. Huwag po tayong sa mga ganon na palusong, huwag po tayong mag free wheel, high gear, tapos hawak ka ng clutch, tapos pumipreno ka. Huwag po, bubulusok ka po pagka ganon. Mas maganda naka low gear po tayo, tapos yun, pwedeng pitik-pitik lang po ng preno, pero at least kontrolado na po kaagad yung ano natin, yung takbo natin, since naka low gear tayo. Hindi katulad kung naka high gear ka, then nakapisil yung clutch mo, tapos pagka bumibilis ka, magpipreno ka, napakadelikado po nun. Kaya instead po na gumamit tayo ng preno pag palusong na gano'n, shift to low gear, kanya nga po. Kasi doon talagang pigil lang ano mo, ang takbo mo. Di ba nga, kahit mag high RPM ka nga, kung ano lang yung gear mo, yun lang yung ibibigay lang niya, yung maximum na speed niya. Yun. Ayan. Anong tawag dito? Engine brake. Mag-engine brake siya. Kaya nga po sa mga riders po na scooter, naka automatic yan. Yan po kayo dapat nag-iingat sa mga palusong na ganyan. Dahil po yung mga scooter wala pong engine brake. Napakalaking tulong po kasi niyan ng engine brake.
total malapit na rin po tayo sa ating pagkakainan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Hanggang sa muli po. Salamat.